Wala po kaming inaangad na anumang kapalit. Ngunit ito ay ginagawad. Hanggat may bata na nangangailangan ng tulong, ng pag-asa, wala po kaming pinipiling lugar, wala po kaming pinipiling pagkakataon sa tawag ng pangangailangan ng mga bata. Okay mga ka-BBG, isa na namang makabuluhang kwentuhan ang ating matutunghayan ngayon. Sa pagkakataong ito, ang makakausap natin ang ating bisita, si Ma'am Maria Luisa Tipel. Isa po siyang volunteer ng Kiwanis. So, sino pa ba si Maria Luisa Tipel? Magandang umaga sa lahat at maraming salamat sa Thank you. pagkakataong ito. Ako po si Past Lieutenant Governor Maria Luisa Tolentino Pel, also known as Maria Luisa Tolentino Bernarte, at ako po ay isang volunteer ng Kiwanis International. Matagal nang naririnig yung Kiwanis, pero wala akong idea ano ba yung Kiwanis na yan. Ma'am, bigyan nyo nga kami ng haliwanagan, explanation regarding sa Kiwanis. Ang Kiwanis International po ay isang global organizations ng mga volunteers. Okay. At dito nakatuon ang kapakanan ng kahit isang bata, isang komunidad sa isang pagkakataon na ma-improve Okay. ang buhay ng isang bata. Ibig sabihin po, pagka meron kayong mga tinutulungan, kasi nakikita namin ganun po ba yun? Opo, nakatuon po talaga ang aming organisasyon sa aming misyon na serving the children of the world. So yun po talaga ang kabuuan ng Kiwanis. Okay. So yung pong mga bata na yun, saan po ba natin sila makikita? Pinupuntahan po natin sila o sa iba-ibang lugar? Actually po, sa aming organisasyon, lalo na sa aming club na aking kinabibilangan, na ako po ay isang charter president doon. Ang tawag po, ang aming pong club ay Kiwanis Club Sunshine of Cavite, at nagsimula taong 2019. So ako po bilang Kiwanis na Kiwanyan sa loob ng 10 taon, hindi lang po dito sa aming nasasakupan ang aming focus. Hanggat may bata na nangangailangan ng tulong, ng pag-asa, nandun po ang Kiwanis. So wala po kaming pinipiling lugar, wala po kaming pinipiling pagkakataon sa tawag ng pangangailangan ng mga bata. Ayan. Ma'am, nagtataka ako kasi siyempre pagka ganyan, kailangan ng financial yan. Siyempre, paano kaya yan? Saan po ba nanggagaling yun natin? Mula lang sa ating mga puso o may mga nagbibigay din sa atin parang makatulong sa mga natin? As the word volunteer, Apa? kasama na po rito ang 3 T's na tinatawag namin. Okay. We have time. Okay. You need to volunteer your time. Tama. Diba? Bilang volunteer. Okay. You have to volunteer your talent kung meron ka. Okay. You have to volunteer also your treasure. So ito po, nanggagaling mismo sa amin. Magkakataon na meron po kaming fundraising, itinutuon po namin yung malilingap naming mga fund para sa mga proyekto na gagawin namin sa kabataan. So, mostly yung mga bata po, na-encounter nyo, mga hindi nakakapag-aral, meron po bang ganyan? Actually, meron po kaming mga proyekto na tinutulungan, hindi lamang po ang aming club, kundi sa lahat ng club ng Kiwanis International. Okay. Kung ano po ang lumapit sa kanilang komunidad na higit na kailangan ng tulong. Gaya nga nang nasabi niyo po na mga batang hindi nakapag-aral, meron din pong ibang club na pumufocus na tumutulong doon sa mga batang out of school youth. Okay. So kami po bilang sa aming club na naparangalan bilang top 10 sa loob ng 2 pagkakataon, Wow. top 10 finalist ng Kiwanis International, na napili yung aming pagtulong, pagbibigay ng libreng check-up at libreng salamin sa mga bata. Yun ang una naming proyekto na nakilala sa buong mundo. Pangalawa, itong ginawad pa rin sa amin yung binigay naming tulong at suporta sa pagpapalaganap. Ito yung naging proyekto ng ating nasirang
kong PD Barsaga Apo. na ginanap niya dito at sinimulan dito sa Dasmariñas ang gulayan sa paaralan. Okay. In which, itong Francisco Barsaga na to, sila ang kauna-unahang eskulahan dito sa Dasmariñas na nag-adapt ng hydroponic gardening. Kaya, napakaganda ng proyekto. Nagkataon na nakilala namin ang eskulahan na to at inadapt po namin ang kanilang eskulahan. Okay, so yun, ano po ba yung mga challenges? Siyempre, meron din kayong kinaharap ng mga challenges yan bilang volunteer. Unang-una, ang challenges dito is oras. Bilang volunteer, ang treasure madali. Madali tayong makahingi ng suporta sa mga taong nagtitiwala sa atin. Pero ang isa sa pinaka-challenge ng volunteer is time. May mga volunteer po tayo dito na may trabaho. Iilan lamang yung talagang tinatawag natin bilang volunteer, 3 klase. Full-time, part-time, at timer. Kumbaga, doon minsan nagkakaroon ng challenge sa mga members. At talagang you volunteer your time. Yun ang importante. Kasi ang pera madaling makuha yan para sa akin. Pero yung oras na binibigay ng bawat volunteer, yun ang pinaka-importante. So, pag-usapan natin, ilan po ba yung sa tingin niyo yung member na ng Kiwanis? Kasi international na. Sa Philippine Luzon District, 2 po dito sa Pilipinas. Meron pong Philippine South at Philippine Luzon. Ako po ay nabibilang sa Philippine Luzon. And to the records, sa ngayon, ng Stay Together ni Governor Stachis Niles Pino, umaabot sa mahigit kumulang 5,000 ang miyembro. Okay, so yung, alam nyo, mga ka-BBG, nakikita ko rin yung meron ding mga warriors na may mga kasakit na bata na tinutulungan nyo. So, mayroon din pala kayong mga ganung mga project, no? Bilang advocacy, ako na po ang, kumbaga nasa puso ko na po ito. Binigyan ko ng espesyal na pananaw ang bawat kabataan, lalo na ang mga warriors. Sila po yung mga batang may mga karamdaman na ang tangi na lang lakas na pinagkukunan ay ang Panginoon. Ayan, no? So, sa pamamagitan nyo, ma'am, parang ginagamit kayo ni Lord na Opo. tulungan na. Kaya ako po ay talagang natutuwa at talaga namang ginagabay ng Panginoon dahil ipinapakita niya yung mga bata na talagang unseen sila. Hindi sila nakikita ng mga ibang tao na ito, mga batang to, hindi man sila ganun karami o hindi man sila ganun kalakas, pero sila yung mga unseen warriors Na ng lumalaban sa ating, yes, At sa na pamamagitan lumalaban. nyo, ginagamit kayo ng Panginoon para sila ay kahit papano, yung mga pangangailangan nila, medical, at sa kanilang Opo, yun nga po yung na isasabi kasi hindi ko man maibigay o hindi ko man matugunan ang lahat ng kanilang pangangailangan. Ang kasiyahan at ang maibigay sa kanila, maiparamdam sa hindi kayo nag-iisa rito. Hindi lang magulang nyo, hindi lang pamilya nyo ang nagmamalasakit. May mga tao na nakikinig at naririnig ang inyong hinaing. Siyempre, sa kanilang mga karamdaman, parang talaga nawawalan sila madalas ng pag-asa. Yes. Pero dahil sa mga activity program na ginagawa nyo tulad ng nakaraan, no? Opo. Ayan, so, ang alam ko, nagkaroon kayo ng parang celebration nyo na kumbaga, para sa inyo, pero isinyer nyo na lang. Opo. Actually, ito po ay pangalawang taong ko nang ginagawa. At nung nakaraan ay 50 lamang ang aking recipient o beneficiary. Okay? Ngayon, ginawa ko po siyang 100 na. At awa ng Diyos, sa patuloy na biyaya ng Panginoon sa atin, ay madagdagan pa ang mabibigyan natin ng kasiyahan. Para po sa akin ay hindi tulong ang tawag ko rito. Opo. Ang para po sa akin ay kasiyahan na maibahagi para sa kanila. And then yung sa mga community, no, meron din po ba kayong nabibigyan na, ba, mga pamilya, mga pagkain, mga pangkabuhayan, tama po ba? Opo. Actually po, yung panahon ng pandemya, tumapat po ito sa bagyo Rolly Spicol Oh. na talagang sinalanta. Kahit po merong pandemic, mahigpit ang mga kalsada Apo. sa pagpapapasok. Tama. Hindi po namin inalintana o
nagkaroon ng agam-agam na hindi ituloy ang proyekto. Nagkaroon po kami ng isang malawakang proyekto sa Division. Nung panahon ng pandemya, mga apektadong pamilya ng bagyo. Nagpadala po kami doon sa tulong ng lahat ng Kiwanyan sa aking division. Tumulong po kaming makapagpatayo ng kanilang bahay. Muling tirahan. Dahil nawasak po yun ng bagyong Rolly. Nagpadala po ng kami ng mga yero, plywood, at 3 taon yung aming ginawang serbisyo. Para kahit papano, Maka-recover. yes, at mabigyan namin ng kasiyahan yung kanilang pagdadalamhati, yung devastated time na halos nawalan na sila ng pag-asa. Yun ang isa sa hindi ko makakalimutan na pumukaw sa akin bilang Kiwanyan. Nakita ko dito sa lugar nyo, ano ba to? Ang dami yung mga award dito. Pag-usapan nga natin, ano ba itong mga award na to, ma'am? Ang dami Actually, ito po ay matuturing kong karangalan para sa akin dahil hindi naman namin inaasam bilang volunteer. Opo. Wala po kaming inaangat na anumang kapalit. Opo. Ngunit ito ay ginagawad bilang pagtanaw ng pasasalamat sa amin. At ako po bilang sa nakikita nyo, ito po ay pinagmamalaki po. At kumbaga, legacy ko na masasabing sa mga bagay o sa lahat ng mga panahon na naibigay kong kasiyahan para sa kanila ay nagagawaran ako ng kahit simpleng papel ng pasasalamat. Ito po ay akin ng ikinanulugot. Ano po yung latest niyo ng award? Actually, ako po ay noong July 25, nagawaran po ako as one of the icon in humanitarian service as a leader. So, ito po ay isang grupo ng mga gawad, arangal sa mga tao sa buong Pilipinas. Hindi lang po ito sa Cavite, sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na nagbibigay sila ng gawad sa mga napipiling Pilipino or mga humanitarian services na iginagawad nila upang sa ganon ipalaganap nila ang kagandahan, ang purpose ng bawat isa. At yun na nga yung World Icon Excellence. Yes, Legacy Crown ng World Icon Excellence. At nagpapasalamat po ako sa kanila sa lahat ng pagkakataon at parangal na iginawad po nila sa akin. Sa amin pong club, ang amin pong organisasyon bilang naman pagkilala sa taunang proyekto na ibinibigay. 2 beses pong nakamit ng Kiwanis Club Sunshine ang top 10 finalists ng signature project. Yun po yung nabanggit ko kanina. Una yung sa Salamin na meron po kaming mahigit 500 na estudyante na nabigyan sa Salawag National High School. At ngayon naman po, yung hydrophonic na inadapt ng aming club na nagawaran dahil sa araw-araw na estudyante ng Francisco Barsaga Integrated National High School. 2,800 na estudyante ang nakikinabang araw-araw na inilalahok nila sa kanilang feeding program. Kaya ngayon yun, no? Tapos dito meron pa kayong area dito na kung saan yung mga senior naman ay talagang nagtutulungan nyo rin, especially pagka may mga okasyon. Tama po ba? Hindi na nila kailangan bayad? Actually po, ito pong building na to ay aking nilaan para sa Kiwanis. Kaya ito po ay ginawa namin upang mabigyan ng pagkakataon kasi malapit po sa akin ang mga senior. At hindi niyo po may tatanong, ako po ang presidente ng UPECO, Homeowners Association. At bilang advokasya ko na rin na mabigyan ng magandang lugar ang ating mga senior citizen, dito ko po ginaganap ang kanilang yearly Christmas party. Ang ganda, komportable sila sa... Opo. So, siyempre, malaki rin pasasalamat sa inyo ng mga senior, no? Kasi nung nakaraan, parang meron pang mga activity na... Opo, sumusuporta. Nandun ka nga, naalala ko. Sumusuporta po din ako bilang presidente at kasama
sa UPECO sa lahat ng programa ng senior citizen dito sa UPECO. At yun nga, nakita nyo po na nagbigay tayo, nagpaunlak tayo ng mga bags na para sa mga kabataan dito sa UPECO. Parang meron po silang proyekto na umabot sa 150 na kabataan dito po sa UPECO. Nabibigyan ng tulong talaga. Ano pa ba po ba yung mga inyong future plan and yung mga balak na gawin sa mga susunod na panahon? Sa bilang Kiwanian, sa pagiging charter president ko ako nagsimula na naitatag o naipakilala na ang aming club ay matatag, malakas. At sa loob ng 10 taon na nakikilala ang aming club, ipinagmamalaki ko bilang ako ang naging charter president ay karangalan na maitataguyod ang aming club ay isa sa kinikilala ng Kiwanis International. At sa pagiging Lieutenant Governor ko rin naman po nung panahon ng Light Up Kiwanis, ako po ay nagawaran din ng the most outstanding Lieutenant Governor. At bilang ako na napagkakatiwalaan sa bawat posisyon na iginagawad sa akin o tinatalaga sa akin, sadya pong ibinibigay ko ang the best ko. Bakit? Kasi ito ay minsan lang darating sa iyo. Yung tiwala, yung paniniwala na kaya mong administrahan o kaya mong hawakan ang isang grupo, magsimula sa isang club, division, at ngayon isang malaking ang aking kinakaharap na ako po ay tumatakbo bilang isa sa mataas na posisyon sa aming organisasyon na maging hopefully na maging vice governor, maging governor-elect at maging official na governor kung papalarin. Okay. So yun po kailan po ba yung nyo, ang mga sinisimulan nyo na yung mga activity hanggang kailan nyo ba nakikita na na ginagawa nyo yung ganyang pagiging volunteer nyo? Yung aking kandidatura ay nagsimula na noong June 10. So nagsumiti na po ako ng aking mga requirements, aking letter of intent at ang aking endorsement upang sa ganon ay maging official akong kandidato. At nagsimula na rin po ang aming campaign nung July 1. Kaya nung July 3, nagkaroon po ng proklamasyon sa General Trias, 10 ng aming mga kasama at club na sumuporta sa aking proklamasyon. At nagsimula na rin po akong mag-ikot. Kaya nga nagsabi ko, we are from Philippine Luzon. Ito po ay sakop na Baguio 1A, 1A1, Division 1A1 na nandyan po ang buong Norte, Division 2C, nandyan po ang Central Luzon, at nandirin kasama rin po ang Calabarzon at kasama rin po ang Bicol region. At ang pinakamalayo ay ang Palawan. 4E. Kumbaga sa region, sakop po natin ang Region 1 hanggang Region 5. Lawak din, no? So yun po ang sakop ng aming Philippine Luzon District na akin na pong napupuntahan, nakakadao palad, nakikita kung ano ba ang dapat bigyan ng pansin. So kasama sa aking plataforma na nais kong mapalakas pa ang samahan na nasimulan ng mga dating gobernur, makita, mayakap at walang maiwan, mahina man o malakas na club, iisa-isahin nating pagsasamahin dahil naniniwala ko pag iisa tayo sa iisang misyon, sa iisang adhikain, mas lalawak, mas lalaki ang ating organisasyon sa pagtulong in serving the children. Maisingit ko lang, ma'am, kulay green. Ano po ba? Ayan ba yung kulay ng ano po ba yan? Kulay green. Kidding aside, wala po akong political affiliation.
Actually po, ako po ay feng shui believer. Kumbaga may Chinese, nagsa-celebrate ako ng Chinese New Year at ilang taon ko na po itong ginagawa. Okay. At bilang paniniwala sa aking lucky color sa taon na ito na nagsimula tayo sa green. Oh, green. At nakita nyo naman, ang ating champion ay si Alexa ay naging green. Kumbaga, hindi po ito sa politika. Hindi. Ito lang po yung parang vibes. Vibes na magandang aura. O bata pa kayo, hilig nyo na yung green. Hindi po. Actually, ang talagang makikita mo yung aking mga Ito dilaw. property dito. Natanong ko nga rin yun eh. Dilaw. Kaya talaga pong identify ako sa dilaw. So sabi ko nga, ito ay ang aking aura sa taon na ito. Kaya meron po ako mga feng shui na sinusundan na mga kulay na wala namang masama. Ito naman, di ba? Walang masama kung gagawin ko. Kasi gumagaan po yung aking pakiramdam. Kala ko kasi ano siya eh, ano ng Kiwanis eh. Ay, hindi po. Personal pala. Ang aming pong kulay sa Kiwanis ay blue and gold. So, ano pa yung mga mensahe nyo para sa mga tao, mga bata, mga senior na gusto nyo pang tulungan? Ang mensahe po, unang-una, sa lahat ng kabataan, lalo na sa panahon ngayon, huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Hindi dahilan ang kahirapan, hindi dahilan na pinanganak kayong mahirap, hindi dahilan na hindi kayo natutustusan ng inyong mga magulang para matugunan ang inyong pangangailangan. Kayo mismo bubuo ng inyong pangarap. Tularan nyo kung ito man ay misyon ko. Sa pagkakataong ito, andito ako upang bigyan ko kayo ng inspirasyon. Dahil kagaya nyo, naranasan ko rin ang maging mahirap. Salamat po ma'am sa pagkakataon. Napaka-busy nyo pong tao pero napagbigyan nyo po kami ma'am. Salamat din. God At bless. sa mga fellow Kiwanians ko naman Po. na naniniwala at nagtitiwala, patuloy po ang inyong lingkod. Lalaban, ipagtatanggol at isusulong ang lahat pang magandang para sa ikabubuti at para sa ating misyon. Huwag po kayong mag-alala. Kaya po natin ito. Basta tayo ay sama-sama, tayo ay nagkakaisa, at ipagpapatuloy natin ang survey with you. Again, maraming salamat po sa inyong lahat.